Dali, hapon pag-aistoryahan. Dali, hapon pag-aistoryahan. AWR 360. Mayong hapon mga ka-360, mga kauturan, kamusta ka mo? Yari naman kita karon sa isa naton kapag palayag sa hanginan siningaton nga programa Dali aton pag-istoryahan. Diri kita sa AWR 360 Bacolod. Ang inyo alagad si Ka360 Ray Herreos. Sige hapon ang magadulong sa inyo sa pamalita sa kaluwasan nga gitang ay sang Dios sa tagsa-tagsa niya ka mga katawan. Mga Ka360, kamusta ka mo? Unta yara ka mo sa mayong kaimtangan sa piyak sa medyo malpulpaang panahon apang isa man natong kapasalmatan kay tungod medyo bisan mapaang pero may manami ang dupoy-dupoy sang hangin nga nagdulong sa aton sang gabay nga kabugnaw kay ang init wala nagtiner sa alimpuduhan sa aton mga ulo. Okay, mga kuturan, ang Diyos magpakamayo sa inyo samtang kita magatuon karon sa sining nga hapon, sining aton nga pagtulunan. Isa naton kapagpasalamat sa aton nga mga kauturan dira nga padayon nga nagasuportar, nagasakdag sa programa naton diri sa AWR 360 Bacolod. Ang inyong programa Dali aton pag-istoryahan. Ginapasalamatan kay kamunakon mga kabyanan. Gani para sa tong mga kabyanan naton nga wala pa naka-follow sa programa naton. Kag subong man ginagda ta kamo hindi lang i-follow kundi subong man aton nga i-share ining aton nga pagtulunan sa matag Martes kag Miyerkules nga adlaw paagod to ining ato mga kauturan mabless man sa dakong kaayo nga ginatag sang Dios sa aton. So i-share na ako nanay para nga hindi lang ako malipat hindi lang kamo malipat sa pag-share ako man hindi man malipat siyempre. Share naton mga kauturan, mga Ka360 nga aton nga programa sa sining ngapon. Welcome sa aton mga kabyanan dira nga nagatutok sa aton nga pagtuon sa sining hapon. Yara dira sa aton nga Facebook, no? Facebook Live naton ang programa naton diri sa AWR 360 Bacolod. Okay, broadcast to baptism, no? Broadcast to baptism. Mag-broadcast kita di ang katuyuan hindi lang kay ma-equip kita sa kaalam kundi magdulong man sa aton sa pagkilala sa aton nga Dios nga amo manluluwas sa tanan kag kun aton lang talupang don magdulong ini sa aton sa pagpakilala kag sa pagbaton sang aton nga Dios nga gamanan sa tanan, Dios nga naghimo sang langit kay duta, Dios nga amo magatubos ang iyang nagtubos sa iyang katawan dito sa Krus Kalbaryo pag Dios nga amo magakuha sa iyang katawan sa ikadua niya pagbalik kag ang Dios nga amo magdulong naman sa iyang katawan pabalik sa sining bag-ong langit kabang duta nga ginaman niya para sa iyang mga linuwas. Gani mga kauturan, mga kabyanan, mga Ka360, hold on kita sa magtuon naman kita. Ang aton nga programa every Tuesday and Thursday from 5 p.m. to 6 p.m. Muna yung aton nga pagtuon diri. Gani mga Ka360, aton pasalamatan ang una bis ang aton nga tagdumalahan, ang aton nga mga leader is ring Negros Occidental Conference. Halin sa aton nga presidente, panaog sa aton nga executive secretary, panaog sa aton nga treasurer, panaog sa aton nga mga directors, sa aton nga communication directors, kag simpre kung wala ang aton nga partner diri karon si Ka360 Brian Lacson, wala mahimo ang aton nga programa. So praise God for that mga kuturan kay gingamit ang tagsa-tagsa para sa abulator. By the way, antes kita magasugod, ginaagda ka mo makauturan sa gihapon. Mga Ka360, mga kabyanan dira. Kung gusto nyo makatuon sa mga matahom nga mensahe, matag gabi ini, halin pa sa Sabado sa gabi, tubtob ini sa Biyernes sa gabi, tubtob sa Sabado sa adlaw.
nay matahom katama ang pagdiscuss ang aton nga presentor sa aton nga topiko kada gabi. Gani makuturan ginaagdagi kamo from 6:30 to 9 in the evening. 8:30, 8:45 actually katapos. Nga yari diri katahom sa programa diri sa Anusik Negros Occidental Evangelistic Center. Diri kamo mga kuturan magtambong kita or either man ara da sa aton nga mga Facebook diri man sa AWR 360 Bacolod kag Hope Channel Bacolod kag hindi lang sa aton man ang makuturan naton ang inyo abyan man Brother Ray naga-repost ba ni sa aton nga mga aton nga page, no? Ginapa-repost naton kag ginagapangimbitar kita to listen sa matahom nga mensahe nga ginahimo sa matag gabi mga kuturan. So buman sa kagahon, hindi ko malipat basi di ba ibay noon makukuron. Sa kadagahon mga kuturan nga pang-invite man ang aton nga Negros Occidental Conference, may ara kita nga programa ng anong title gani naton sa diri sa iligay no naton? Ining. May ara kita an hour at dawn. May ara kita an hour at dawn nga may pagsimba kita, pag-worship kita sa kagahon, gasugod di siya 4 o'clock in the morning until 5. Every morning na siya, duwa ka link. May ara nga link iya sa Negros Occidental Conference nga gahiwat ini every Tuesday and Thursday. Kag subuman may ara dito sa South. Dito na sa South, pero ginsakdag na sang SSD. Ining programa ang COP. So mga kuturan, mga kabyanan, testingin nyo lang pamati. Testingin nyo lang pamati kung ano ang pagpumayo ngayon baton sa ato mga kuturan nga nagapractice sang ginakatawag na combined offering plan. Katahom mga kuturan, ako naganyat gid. Gari ginagdata ka mo mga kuturan sa pag-upod ban sa sina nga programa. Every 4 o'clock to 5 o'clock in the morning. Katahom, may preliminaries, 3:30 preliminaries na. Kung gusto nyo mamati sa preliminaries, katahom Japon sa presentation during the preliminaries. Kag 4 o'clock, nagasugod ini. So mga kabdalan, mga kakaturan, ato ng taon ini. So din kita, tuon, inaagdata ka mo mga kuturan, mga kabyanan, sa pag-ampo, pagmamuyo. Kami nagapalapit sa imo, O Diyos, sa siningit tinakda, nagahingyo sa imong kaluoy, nga amon maangko namon. Bendisyon yung tagsa sa amon karon, ihatag sa amon ang pinasahi nga kaalam agod mahangpan namon sing sibo ining mga pagtulunan nga amon pagatunan. Kami nagahingyo karon magaton ini tanan ginampon amon ini dagiti sa bugtong anak sa Hesus ang puson luwas. Amen. So mga kuturan, mga kabyanan, diri kita sa aton nga pagtulunan. Aton pagtulunan, diri kita Japon sugpon. Pila na ni kabahin gani? 3 na no? Ika-3 tanan ni kabahin sa aton nga pagtuon ining aton nga pagtulunan nanungod sa Patriarchs and Prophets chapter 33 from Sinai to Kadesh ang aton nga pagtulunan mga kuturan. Nga linggo 3 na kay tungod malawig nimo. May aran siya 15. Ganun isip-isip ko. 15 kitanan ka mga hitabo nga nagkalatabo sa sining chapter. Amo na gani linggo do ka kalawig sa iya sa explanation. Apang diri, kung naton nagdumduman ninyo last time katong itun-an nga ang tungod sang panghakroy sa mga katawan nga naghingyo sila sa Dios nga tagaan sila sang unod, no? Tagaan sila sang unod, nasumuran na sila sang pagkaon sa adlaw ug to kagabi sang mana nga sa diin ginaman sang Dios ini nga kalanon intended for para sa ilang health. Na makuturan ang Dios na kay balo kung anong maayo sa aton mo. Kali king aton ba na alad na tungod sa sining mga mixed multitude. Mga mixed multitude nga aton na talupang doon ang ning mga mixed multitude kalabanan sa ila halin didto gid dalin sa Ehipto. Mga Egyptian mismo nga nagupo dito sila purposely para magwa lang nga hindi na sila paghalitan o kung hindi na sila makangkon sa kalalatan nga ihatag sa ila sang Dios dito. So nagupod sila upod sa mga katawan sang Israel nga nagwa dito sa Ehipto
lakaton. Naglabot dito sila sa Pahirot. Pag-abot sa Pahirot, may trials. Pag-abot sa trials nila, ginluwas sila sa Diyos, pinagi sa pagtabok nila dito sa Red Sea. Pag-abot naman dito sa pagtabok nila sa Red Sea, naglabot sang after 3 days naman, dito naman, nabatyag sila kauhaw. Kita naton, kauhaw, tapos after sina, dito sila sa Mara. Naton lamang uturan ilang taon ang ginusunod sang history sa mga katawan dito. Ginhatagan sila sa Diyos ang tubig, nga atong tubig nga mapait, upload, ginhimo atong tubig sarang mainom, nangin matamis ini. Kag, nagpayag man sa aton mga kuturan, mga kabyanan, nasabtan sila nga padlakaw, tub-tub nga nagabot dito sa bukid sang Zinay. Apang may mga proteksyon sa ilang ginatag ang Dios kay tungod ginsuplaya sa ilang tubig nila, ginsuplaya sa ila sa pagkaon, pinaagi sa mana. Inuunanan sa Dios sa mana. Now, as time goes by, nagabot bang kuturan ang tinion nga ini mga katawan nagkumod. Tay etik nota, kung duduman naton, yang Dios nagatag sa ila sang Dios sang sang pamaagi nga pagreklamo nila, gin-supplyan dahil sila. Even nga in one occasion, nangayo sila sa Diyos ang unod, gin-protect, gin-tagaan sila sa Diyos ang unod. Gin-pakaon sila sa pitaw. This time, yatong tulopang doon, this time nangayo naman sila sa pagkaon naman. Nangayo naman sila sa pagkaon, nangayo naman sila sa unod. Hindi sila kontento sa mga kadamuon sa kinalanon nila o kung ang ilang kinalanon sa ilang alawas, hindi sila kontento, but they want something nga mag-supply sa ilang mga kinalanon. Yani makuturan ari nagsiling. Kung nato lang tawon diri siling sang Numbers chapter 11 verse 21 ginagapayag sa aton. Okay? Numbers chapter 11 verse 31 ginagsiling. A strong wind blows from the sea, now brought flocks of quails about a 3 days journey on this side, and a day's journey on the other side, round about the camp, and about 2 cubits about the face of the earth. Grabe. Tawon. Damo kay ang bugos nga camp. Kanato na tawon na. 2 days journey, 2 ka adlaw ang pagpanlakaton sa isa ka side sang camp, pakadto naman sa isa ka side sang camp tamo man day's journey man, kag nagdipon ini kunaton na tulupag noon, nagdagasa ini sa sulod sang kampo sang mga Israelinon. Sa bugos sa kampo dito, nga sa diyan ang mga katawan nga nagwalin dito sa ito, naka-experience sini nga ang kadamuon sang mga pitaw nagadamo ini sa sang 2 cubits, no? So 2 cubits, estimate nato ang 2 cubits mga 618, no? Iban nga measurement Egyptian cubits mga 20 inches. So more than 3 feet ang kadamulon sang quail nga nagtungtong dito o kung nga nag-ulan dito, nagdapo dito sa panimalay sang o kung sa kampo sa mga Israelites. 2 cubits, kag ang Diyos nagatag sa ila sang provision, nagatag sila sa provision, tadayan na natin mga katura, mga kabyanan, mga ka-360. Ang unta, ini sila magakuha lang sang isa ka, ginalano na nila for a day. But what they did, nagkuha sila sang 10 omers o kung tatlo ka kung naton tatlo katakos. Mga talaksan bala ang ginambal. 3 katakos o kung napulo katakos ang ginkuha nila nga enough for them to supply even the whole month. Even the whole month. Imagine na bala naton. Kag inisya gingamit, gin-preserve, ginbulad nila ining ilang nga supply para nga magamit nila sa bugos nga
bulan ng mga kauturan perti ha. Gamit nila sa pugos sa bulan. Gani mga kauturan, mga kabiyanan, hatag kita na isang commercial break. Matapos kita magbalik sa ato naman yung pagtuon sa siningapon. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Dali, atong pag-aistoryahan. Dali, atong pag-aistoryahan. AWR 360. Balik kita mga ka-360 sa aton niya pagtuon. Ato na great dira si Sister Nina Morito sang mayong hapon. Thank you for being with us. Subong man si Hana nang ikaupod nato sa sining hapon. So welcome ka mo sa aton nga programa sa sining hapon. Kindly share ang aton nga program sa sining hapon para hindi mga kuturan naton nga gipamati mabless man. Kag mga kuturan, padayon kita sa pagtuon. Nagapayag sa aton nga ginhatagan sila sang enough supply for their food, no? For their food meat aside from gintagaan sila sang mana, naglabot sila ang ining ginatawag nga mga pispis nga pitaw. Ginimo nila deep preserve it by drying ni isang ining mga pispis kag enough very sufficient ang mga karne nga ini sang pitaw sa sulod sa bugos nga semana nila ang consumption. Ang Dios naghatag sa mga katawan sang pagkaon nga hindi maayo unta sa ilang panglawas tungod sa ilang persigido nila nga handom sa pag-angkon sini. Ang Dios naghatag sa ila just hindi nga sila satisfied ang ilang kaugalingon. Ang benepisyo para sa ila gitatagan lang sila purposely para nga mabatyagan nila nga ang Diyos nila may nagpamati sa ila, no? Nagpamati sa ila kag ang ilang ginimo ang katuyuan sa Diyos para lang atong rebellious desire nila ilang maangkon ang gusto gimbagay pa ibigay ang hilig ng bibig. O gitagaan sila sang Diyos. Kag ang mga katawan, they feasted without restraint. Nagkinalipay sila, nagkasadya, nagkaon nga walay atubili nga pagkaon. Nagpagusto sila sa pagkaon. Siguro makita naton ining iban nga mga katawhan samtang nagkaon sini bisan hilaw pa. Bisan hilaw pa ginakaon na tungod sang pagkadalok, no? Sa pagkadalok nila sang ginatawag nga unod. Apang makita naton pinaagi sa pagtuon, ang Dios nagpapas sa sining mga katawan pinaagi sa dalagko nga mga kalalatan nga naglabot sa ila. Madamo sila sa sining mga katawan sila? Large number were cut down by burning fevers, while the most guilty among them were smitten as soon as they tasted the food which had lasted. Ano nga? Ang kadaman sa ila, ano natabo? Nakaangkon sang mataas katama nga hilanat na infeksyon. Paraton pala tawon. Angkon sa mataas katama ilanat kag ang iban sa ila nga guilty ginpapas ang Dios. Ginpapas ang Dios sang sila nakatilaw sa sining pagkaon. Siguro ang iban aton talpang dorm lang mga kabyanan, siyempre kung nara sa wilderness wala sang preservative. Wala sang preservative. Ano matabo sa sining mga pagkaon? Ining ginbulad nila. Ang posibilidad mga kuturan, mga kabyanan, mga 360, hindi mga pagkaon, ini mga ginbulad nila
nagdulong ini sa ila sa pagkaimpatso. Aside from that, ang iban sa ila na poison. Na poison kasi siyempre wala pa ma-dried up mayo kag wala man to preservative. Siyempre magsulod gina ang bala mga kagaw dito. So diri man kauturan makita naton ay naangitabo dito sa Cadiz. Now dito naman sila sa isa namang hitabo, so sa dito sila nag-ingkap naman, naglakat sila pakadto dito sa Tibera. Nakita naman naton ang isa namang kadako nga trial nga naglabot sa kay Moses. Kay ang iyang utod si Aaron kag si Miriam nga naka-occupy sang pinakamataas nga pwesto. Second kay Moses is Aaron and Miriam. Sa leadership dito sa Israel. Ang duwa ginatagan sang prophetic gift. Prophetic gift. Kag gitagaan ini sila na opdan ini siya sang divine nag-upod ini sila sa pagwa nila dito sa duta sang Ehipto. Makita siling naton sang Micah chapter 6 verse 4, I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam. So, ining tatlo among gingamit. Amon ning tatlong gingamit sang nagwa dito sila sa duta sang Ehipto, mga ka 360. Kag ang pulong sang Dios sakay Prophet Micah nga nagsiling nga Miriam's force of character had been early displayed when as a child she watched beside the Nile. Kita naton anong ginimo ni Miriam sang bata pa siya? Siya ang nagbantay dito sa kay Moses samtang ginaanod ini ang basket. Ginbantayan niya, gingamit si Miriam kag makita nato mga ka 360 nga tungod sang balatyagon, tungod sang pagtuo, tungod sang pagkamakugihon, si Miriam gigamit sang Dios sa pagpreserbar sa manugluwas sang iyang katawan. Nga mo kilala naton nga mo si Moses. Kag ginatagan siya sang gasa sang maayong nga magpulong kag subuman ginatagan siya sang gasa sa pagkanta. Kung naton natawon, dunduman naton sang nagwa sila o kung nakalampas na sila dito sa Red Sea, sa nakatabok na sila, si Miriam pinaagi sa pag-uyat sang mga tamburin. Okay? Mga cymbals. Si Miriam nagkanta upod sa mga katawan sang Israel, nagkanta sila sang kalantahon, nagsaot dito sila sa tabok sang Red Sea. Dito sila sa may Coast of Araba. Kung nato lang tawon, sang dito na sila sa Coast of Araba, dito sila nagkanta. Si Miriam ginatagan sang gasa sang Dios. Sa poetry, ginatagam sa sang gasa, sa ginatawag nga ining pagkanta. Apang amo ni mga kuturan ang naglabot man, ang nag-abot sa kay Miriam. Kay tungod, ini ba lang si Moses nag-appoint siya ayon sa instruction sa Diyos, nag-appoint siya sang 70 elders. Si Miriam kag si Aaron wala na include dito. Wala sila ging consult about sa appointment sang 70 elders. Nagtuhaw karon ang ginatawag nga jealousy. Nagtuhaw ang ginatawag nga jealousy na jealous ini si Miriam nga abala nga wala sa ginhatagan, wala sila ging konsulta sa ilautod nga si Moses. Kaysa sila nga tiyon, si Jethro nagbisita sa mga Israelites na nato na lapit lang ba si Jethro sa sina nga duog. Lapit lang si Jethro sa sina nga duog, kaya ang ilang itiyog-tigad kung natod na tulupang doon, da lang lapit sa duog ni Jethro sa Haran.
Okay? Kag nagpayag sa aton mga kulturan ang pululungon nga nahisa ini nahisa ini ang utod ni Moses nga si Miriam kag si Aaron nga wala sila yung mapatuwag. Nga wala sila mapatuwag. Wala kami bala, hindi bala kami nanginbahin sa pagpagwa sa mga katawan dito sa Israel, dito sa duta sang Egypto, no? Wala bala, ano bala ko nila? Wala bala kami kabahin, wala bala kami sang hindi kami sa prophetic nga pamaagi, wala kami balabahin o kon sa pamaagi naman nga nangin high priest si Aaron, wala sa bala nangin kabahin nga wala sa gipatawag. Kag diri naton makita ang makuturon nagsulod ang ginatawag nga kahisa, no? Nagsulod ang kahisa sa ila. Nabatyagan ni Moses ang kaimportansya sang dakong bulhaton nga gintungtong sa iya sang Dios, no? Nabatyagan niya gani siya naka-realize iya kagalingon sang iyang kaluyahon kag kinahanglan niya ang mga counselor. Kinahanglan niya ang mga counselor aside sa iya, no, nga nagapangayo siya sang direct nga instruction sa Ginoo, nagakinahanglan siya sang counselor, gani ang Dios nagatag siya sa mga counselor ato mga 70 elders. Kag pinaagi sa sini ining iya duha ka utod nagtubo ang kahisa. Natubo ang kahisa. Apang si Miriam kag si Aaron were blinded by jealousy and ambition. Nga di jealous sila ka ambition kay gusto nila nga arangit sila. One time nga wala ni si Moses, sila ang magbulos nga may 70 elders nga wala sila ging konsulta. Kag diri naton makita makuturan ang ini nga 70 elders gingamit ini subong nga among pangulo, pangulo sang ilang panimalay, kag ang secret office sang pagka pari o kon pagka saserdote gindugang sa ila, gindugang sa ila. Kag diri naton makita makuturan tungod sang kaysa naglabot karon sa kay Miriam ini kag ano pagid abi mo kung ano natabo gintagaan nila sang pagpangdaduwa kay si Miriam nakakita sang mga rasones nga bala kay tungod nga ang iya utod nagpangasawa sang hindi niya kaliwat, hindi nila kaliwat si nga nagpangasawa sa iya hindi kaliwat. Apa makita naton ining si Sipora nangin matutom siya kag nasimba siya sa matuod man nga Dios. Meaning makita naton kung ano ang pagtuo sa mga Israelinon, mga matutom mga Israelinon, among pagtuo ni Sipora nga kapayagan ni saton nga si Jethro amon siya ang high priest man dito sa ilang lugar dito sa Midia. Okay? So, ining si Miriam, tungod sang ining hitabo, nagkapangduwa-duwa siya. Tungod niya ang gugma, ang gugma sa amon nga utod nga si Moses, nagamat-amat palayo sa amon tungod sa iyang asawa. Dili nato torpang doon mga uturan nga samtang dito na sila, si Zipporah nag-upod na dito sa kay Moses. Siyempre nagbulagay sila sa pila ka mga tinuig. Dito na karon nagpakigkatipan o kung nag-upod si Zipporah sa iyang nga bana nga si Moses dito. Gintawag ini siya Numbers 12 verse 1 ginasiling, though called a Cushite woman, the wife of Moses was a Midianite. Cushite din siya, pero gitawag siya nga Midianite and thus a descendant of Abraham. Kay Abraham man siya Japon galing nga kaliwatan. Sa kay kas ni siya nagalin. Kag makita naton diri
nga ini siya nangin matutom sa matuod nga Dios. Zipporah was a worshipper of the true God. Wala sa iba niya nga Dios nga simba kundi ang matuod nga Dios. Di makuturan makita naton nga samtang naglabot ini ang kahisa sa kay Miriam, no? Ang kahisa ni Miriam sa kay Zipporah, nagdulong ini siya sang nangin mahigko siya sa tubang sa Ginoo, nga nangin mahigko sa Ginoo, sa tubang sa Ginoo, kay gin tapikan ini siya sang balatian, no? Gin tapikan ini siya sa balatian, kay ini ang iya nga kinaiya mga kuturan, makalalaton. Budlay gali balatian makalalaton, no? Balatian niya makalalaton tungod ang iyang kahisa, ang iya man nga utod nga si Aaron nalatnan. Nalatnan. Muni bala nakita ko bala ko basi ko gisa bala dunduma mga kunan niya siguro even inside the church may ara kay mga kuturan niya katoksik, no? Toxic kaya. Wala na siya sa mga nakita ang iba niya maayo kundi nakita niya tanan nga mga diferensya. Wala ay gitulok ang iyang kagalingon ng diferensya. Gitulok ang iyang kagalingon ng diferensya. Amo ni makuturan si Miriam. Tungod sa kaysa iya, tananan. Giastod-tob nga naglabot karon ang iyang kaysa. Ginaglabot ini sa kay Aaron. Kasi Aaron man, nga imbis nga nagsaway sa iyang utod, nanging galamiton sila nga duwa sang kaaway. Ibang kuturan. Ini bala ang kahisa, ini pagpaka mabinantayanon, or ini bala ang ginatawag nga si Marites. Gipamangkot ko nagligad. Ningkuti sa lalaki, anong panawag sang, pero sa babae may Marites. Sa lalaki, ano? Siling sa akon nga upod sa City at Drug Abuse Council. Nya Nistor. Nga Nistor raw, nga nistoryahan. Amo na galiya. Nistoryahan. Hindi na siya kutso-kutso. Nistoryahan. Gina-istoryahan mga kauturan. No, at least binak pa ako dutay. Nistoryahan. So, delikado gali mga kauturan. Ining balatian nga pagka mabentayanon ang kahisa. Delikado katama. Kag ini ang sinfulness ni Miriam, nag-sympathize man siya kag namati siya ang iyang utod nga si Aaron. Di makita naton nga ining accusations were born by Moses in uncomplaining silence, no? Kag it was the experience gained during the years of toil and waiting in Midian, the spirit of humility and long suffering there developed, that prepared Moses to meet with patience the unbelief and murmuring of the people of the pride and envy of those who have been his unswerving helpers. Nakitaan niya gali man ni Moses ang kinaiya nga nagbaylo, ang kinaiya kunbaga pa nagbalang-balang ang supposedly nga sila ang maghatag sang dako nga pagsuportar sa ilang utod, nagwave apang mangkuturan. Ang Diyos hindi gid magpabaya. Makita naton ang kinaiya ni Moses. Nangin maluluyon siya, no? Yeah, sinindi, the meek will he guide in judgment, and the meek will teach his way. So, sa pagka may pinubuson, ano yang ginimo? Gingiyaan niya, gintagaan niya sa pamagi. Hindi lang kung may arag kita nga problema, kung sutsuton kita sa iban, bigad ako ang problema, no? Pero isa ka pamagi sa nakita ko, ang pagka mapainubuson, isagi ka virtue ni siya mo, virtue ni siya. Kaya siling sa wala ni sulatan, John 7:17, if any man will do his will, he shall know of the doctrine. Kinaiya mo niya mo, batasan mo na siya ang pagtudlo. So kung gusto mong kabalo ka sa imong kinaiya, da mo naman kitan kung ano ang pagtulunan ng imong na angkon. So nagapayag mong kuturan. Sila nga pagdayo, teksto ka pagdayo sa aton, sila nga,
if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraided not, and it shall be given him. So anong gali? Inigli ang aton nga kung kinalanon naton sang kaalam, kinalanon man kita, mangayo kita si Dios. Hindi kay kulang kita sa kaalam, dayon lang kita kapag kumod-kumod, dayon kita pusog-pusog, daw daso-daso. Hindi makuturan. Balik kita sa Ginoo nga nagatag sini. Kay sini nga riyo, sini nga James 1:7 naman, let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Kay kung anong ginimo mo, kung nagapasipala ka, kung nagapakamalaot ka sa iban, hindi ka maguna-una nga ang Diyos makaatag sa imo sang pagpakamayo. Hindi mo kuturan. So ano natabo? Kita, ano natabo sa kay Miriam? Si Miriam ginlatnan sang balatian. And Jehovah came down in the pillar of clouds and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam. Their claim to be the prophetic gift was not denied. Ang claim nila nga prophetic gift was not denied. God might have spoken to them in visions and dreams, but to Moses, whom the Lord himself declared, faithful all mine house. Faithful siya si Moses sa bugos niya nga panimalay. Wala igin deny sa Dios ang prophetic nila, ang inyo nila ginatag sila sa Dios. Pero gali ka no, delikado mo ang kuturan kay nagano sila. Kay ano sila niyo? Ano natabo kay Miriam? Ano niyo? And she became leprous, white as snow. No? Siyempre nanginmigo na siya. Nangimiliprose siya. Kag si Aaron was spared but was severely rebuked in Miriam's punishment. No. Si Miriam ano siya? Nag-aangkod siya sa balatian nga aro. Si Aaron naman gano'n siya gin-rebuke sa Ginoo. Gin-rebuke sa Ginoo tungod sang nakita niya ang punishment nga ginatag sa kay Miriam. So ano natabo? Si Miriam ginpagwa dito. Ginpagwa dito sa kongregasyon. Hindi na siya pwede dito sa ganin ayon nag-stay. Ari siya sa first line, hindi ba? Sa entrance kisang tabernacle. Pero ginpagwa na siya outside the camp. Ginpagwa na siya outside the camp. Di naton makita mga kuturan. Tungod sa sini, naghatag mga kuturan sang, sentensya sa Miriam nga wala na gid siya nakasulod sa camp until the time nga ginbawian siya sang iyang kabuhi. Gin-exclude siya makuturan. Dili naton makita makuturan. Ang kahisa hindi imayo. Kasi lang sang Proverbs 27 verse 4, wrath is cruel and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Makuturan, ang kaakig hindi gid maayo. Ang kaakig siya is cruel. Ang anger is outrageous. Makalalato ni sa makuturan mo. Gani talupang do naton. Nga kung kita gali magpakon sa Ginoo, hindi naton maangkon ang ginatawag nga kabuhi nga walay katapusan. Di kita makuturan, no? Hindi kita nga kinahanglan ining sa balaan nga sulatan nga niya sa tapusan akon. Presumptuous are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities, whereas angels which are greater in power and might bring not railing accusations against them before the Lord. 2 Peter chapter 2 verse 10 and 11. Yan yung kuturan aton tarpang doon nga ang Dios nagaygugma sa imo kag sa akon. Hindi niya bot nga sa pag-abot sa tiniyon nga magkuha siya sa iyang makatawan, hindi kita manging kabahin sa sinang panimalay inang puloy-an nga ginaman niya. Kaangay sa Miriam, he will judge, she had been judged
ang balatian naglabot siya, ang Dios nagsabdong sa iyang batasan. Ining ginatawag niya, anong batasan niya? Kinaiya niya, nangin mahisa, nangin kumuran against those whom God lays the burden of His work. Yan mga kuturan, mga ka-360, atong pasalamatan. Mag-ampo kita sa Ginoo, atong pasalamatan ang dakong gugma niya na ginatag sa imo kag sa akon. Mag-ampo kita. Salamat, labing balaan, kagalang doon namon ni Diyos. Ngayon pagtulunan namon nga angkon sa sining hapon, magdulong sa amon sa pagtulpangod, ngayon amon kabuhi nga handom sa kaaway makuha ini sa imo sabak. Nagahingo kami Diyos nga ikaw magbulig sa amon. Himuha kami ng instrumento sa imong kaluoy. Tagaay kami sa kusog, kabakod kag kaisog nga masurpas namon ang tanan nga pagtilaw nga among mangkod. O Diyos, salamat sa sining gugma. Giningyo namon yung mabato ng imo pagpumaiwi nampo namon ini pinagi sa bugtong anak sa Isus ang personal luwas. Amen.